Kabanata 1606, hindi mo ako pinatulan ng seryoso, nakita mong okay na ako ngayon, nakinig si Avery sa tonong sinisisi niya sa sarili, tumingin sa mga mata niyang nagkasala at lalong natakot na sabihin sa kanya ang tungkol sa kanyang karamdaman. Elliot, huwag mong harangan ang mga kamao ng ibang lalaki sa hinaharap, walang sino man ang nararapat nito. Maliban sa mga bata, nakita ko, nagsisi si Avery. Hindi na masyadong nag-isip si Avery nang harangin niya ang kamao ni Mike kung naisip niya noong panahong iyon na siya ay sumailalim sa operasyon at hindi maaaring tamaan ng husto, hindi niya gagawin iyon. Matapos patayin ang mga ilaw, nahiga siya sa kama, hindi makatulog. Mabilis na nakatulog si Elliot, naglaro siya ng mga baraha sa bahay ng kanyang tiyuhin sa isang araw ngayon, antok na antok daw siya sa mga oras na iyon at nanatiling mataas ang kanyang loob, higit sa lahat, ang mga taong mula sa panig ng kanyang tiyuhin ay hindi kilala sa kanya. Bukod dito, hindi siya mahilig maglaro ng mga baraha, maaari siyang makipaglaro sandali sa mga kakilala, at nakakatamad makipaglaro sa mga hindi pamilyar na tao. Iminulat ni Avery ang kanyang mga mata at tumingin sa madilim na silid, muling nagre-replay sa kanyang isipan. Ang nangyari sa ospital ngayon, ang kanyang psikolohikal na pagtitiis ay talagang medyo malakas, lalo na para sa kapanganakan, katandaan. Pagkakasakit at kamatayan, nakagawa na siya ng sapat na psikolohikal na paghahanda, alam na alam din niya kung ano ang sakit niya. Ang kanyang kasalukuyang pagdurugo sa utak ay sanhi ng isang matinding suntok, hindi isang tumor, kaya maaaring hindi niya kailangan ng craniotomy. Biglang nagdilim ang mga mata niya kanina dahil na-compress na ang optic nerve kanina, pero hindi niya nakita, at hindi na bumalik sa normal ang optic nerve. Inisip niya ang pinakamasama, gaano man ito kalala, hindi pinagbantaan ang kanyang buhay. Pagkabulag sa karamihan, ang pagkabulag ay parang nakakatakot, ngunit hindi naman talaga ito nakakatakot. Kahit na siya ay bulag, siya ay nakapagpapanumbalik ng liwanag sa pamamagitan ng cornea transplant. Matapos ayusin ang bagay sa kanyang isipan, naramdaman niyang hindi na kailangang sabihin kay Elliot ang tungkol dito. Kung sasabihin ni Avery sa kanya, siguradong mararamdaman ni Elliot na sa kanya ang lahat at tiyak na mas sisisihin pa niya ang sarili niya. Kinabukasan, maagang nagising si Avery at pumunta sa kwarto ng mga bata para pumili ng damit para kay Leila. Nay, masaya ka bang pumunta sa bahay ni Auntie Tammy ngayon? Si Leila, na may mahabang gulo-gulong buhok, ay umupo sa tabi ng kama, at maluwag na sinabing, pumunta ako sa bahay ni Uncle Mike kanina, at pumunta sa bahay ni Uncle Eric, kayong dalawa hindi masyadong positive. Medyo napahiya si Avery nang makita ng kanyang anak na babae sa kanyang isipan, si Auntie Tammy ang matalik kong kaibigan. Avery, hindi ba matalik mong kaibigan sina Tio Mike at Tio Eric? Iba naman, si Tammy Auntie ay matalik kong kaibigan, at ang Tito Mike at Tio Eric mo ay matalik kong kaibigan. Ngunit hindi sila matalik na kaibigan, naglabas si Avery ng bagong damit at isinuot ito para sa kanyang anak. Leila, Nay, kapag ganito ang sinabi mo, kapag nalaman ito ni na Tio Mike at Tio Eric, malulungkot sila. Avery, mas maganda kung hindi mo sasabihin sa kanila. Pagkatapos ay bigyan mo ako ng isang halik at tutulungan kitang ilihim ito, tanong ni Leila. Agad na hinalikan ni Avery ang kanyang malambot na pisngi. Pamilya Schaffer, dumating si Gwen upang magbigay ng mga pagbati sa bagong taon na may isang mapagbigay na regalo. Nang makita siya ng dalawang matanda ng pamilya Schaffer, biglang nagningning ang kanilang mga mata. Ang buhok ni Gwen ay nakatali sa isang mataas na nakapusod na nagpapakita ng malinis at kumpiyansang mukha. Ibang-iba ito sa huling pagkikita nila, nabalitaan ng dalawang matanda na si Gwen ay nakatira ngayon sa bahay ni Elliot, kaya inakala nilang nakilala na ni Elliot ang kapatid na ito. Natural na umaasa sila na makakabuo ng pamilya si Ben Schaffer kasama si Gwen. Tito, Tita, Happy New Year, maingat na sabi ni Gwen. Kabanata 1607, Gwen, ang ganda mo ngayon, bigla kong naramdaman na hindi karapat-dapat sa iyo ang anak ko, papuri ni Juniper. Umubo ng matindi si Ben Schaffer. Tita, biro mo, para sa mga bagay tulad ng relasyon, ang pangunahing bagay ay kapalaran, walang karapat-dapat. Dito, magalang na sabi ni Gwen, Gwen, ang ganda talaga ng sinabi mo, sa tingin ko ay may magandang relasyon kayo ng anak ko, sabi ni Juniper na may tusong ugali. Si Gwen ay may kalmadong ngiti sa kanyang mukha. Tita, sa tingin mo kailan ako magiging sikat? Juniper, bumulong si Russell sa kanyang asawa, huwag kang magsalita ng walang kaparerekon, tingnan mo ang ibig sabihin ni Gwen ay hindi ko minamaliit ang anak natin.
Malinaw na narinig ni Gwen ang mga salita ni Russell at nagpa siya na bawasan ang kahihiyan. Tito, hindi ko minamaliit si Ben Schaffer, napakahusay ni Ben Schaffer, hindi lang siya mayaman, kundi. Sabay na tumitig kay Gwen ang tatlong miyembro ng pamilya Schaffer, hinihintay nilang magpatuloy siya sa pagpupuri. Pero short-circuited ang utak niya, bukod sa kanyang yaman, wala siyang maisip na ibang pakinabang na maipagmamalaki niya. Anyway, napakayaman niya, tama na, pinilit ni Gwen ang sariling salita. Ang dalawang matanda ng pamilya Schaffer ay tumingin sa kanilang anak na may hindi nakukuhang pagkabigo sa kanilang mga mata. Pareho sila ng ideya ni Gwen, si Ben Schaffer ay walang iba kundi pera ngayon. Medyo nagalit si Ben Schaffer, Gwen, paano ka makakasali sa kampo ng mga magulang ko? Sabi sa akin ng dalawa, I'm already heartbroken Gwen, akala ko pinupuri kita, matutuwa ka. Ben Schaffer, nagmamalabis ka at ang aalipusta, huwag mong isipin na hindi ko ito naririnig. Walang magawa si Gwen, kung kailangan mong isipin, wala akong magagawa. Alas 10 ng umaga, dumating ang pamilya ni Avery sa bahay ni Tammy. Wala ba si June dito? Hindi nakita ni Avery si June kaya nagtanong siya. Pumunta siya para magbigay ng pagbati sa bagong taon sa kanyang mga kamag-anak, napakaraming kamag. Anak sa kanyang pamilya kaya hindi nakarating ang kanyang mga magulang para magbigay ng pagbati sa bagong taon. Paliwanag ni Tammy, Avery, medyo naibsan ang pagduduwal ko nitong nakaraang 2 araw, hindi ko napigilan kaninang umaga, kumain ako ng 2 mangkok ng lugaw. Kahit na mayroon kang magandang gana, dapat kang kumain ng mas kaunti, kung hindi, paano kung kumain ka ng sobra at sumuka ka, sabi ni Avery. Sige, kakain ako ng kaunti sa tanghali, hinayla siya ni Tammy at pinatalikod, nabalitaan kong sinuntok ka ni Elliot, tingnan ko, FCK, grabe naman, bulalas ni Tammy nang makita ang sugat, Tammy, huwag kang magtaka, mag-ingat kang takutin ang sanggol sa iyong tiyan, sinulyapan ni Avery si Elliot sa gilid ng kanyang mga mata, nagsisimula na siyang mapahiya, noong una ay nakaupo siya at umiinom ng tsaa kasama si Tiago, ngunit ngayon ay diretsong nakatingin sa kanila ang kanyang mga mata. Kakaporma pa lang ng maliit na lalaki sa tiyan ko, paano nito narinig ang sinabi natin, walang pag-aalinlangan na. Sinabi ni Tammy, napakalubha ng iyong pinsala, pumunta ka ba sa ospital? Nakita na ng doktor, naglagay din ako ng gamot, mukhang seryoso, pero hindi na masakit, bahagyang sinabi ito ni Avery, at muling inilipat ang paksa sa sanggol, gusto mo bang lalaki o babae? Tammy, syempre sana babae, napakagandang babae, ang cute at ang bait ng anak mo, kung may anak ako at inawi ako, hindi ako magagalit sa kanya, nakita ni Avery na nagbago ang mukha ni Hayden. Sinundan ni Tammy ang kanyang linya ng paningin, nakilala ang malungkot na mukha ni Hayden, at agad na nagpaliwanag, Hayden, huwag mo nang isipin yun, pinagtatalunan mo ang iyong ama upang protektahan ang iyong ina, kung mayroon akong isang mabuting anak, gising ako na tumatawa sa aking mga panaginip. Sa oras na ito, sinabi ni Elliot, si Hayden ay palaging aking ipinagmamalaki. Sabi ni Hayden, unfortunately, you are not my pride. Kabanata 1608 nagmatigas lang ang mag-ama sa harap ng bahay ng iba. Pakiramdam ni Hayden ay walang kwenta, lagi siyang walang awa kapag kausap niya si Elliot. Medyo nahiya si Elliot, being so disrespectful to his son in front of outsiders, yun nga lang, never pa siyang pinagbigyan ng anak niya. Masasanay lang siya, nang makita ang kahihiyan ni Elliot, umaliw si Tiago, ito ang kaso sa mga pamilyang may anak na lalaki, magiging okay na siya kapag matanda na siya. After a pause, Tiago continued, sinabi sa akin ng mga in-laws ko na laging makulit si June noong bata pa siya, madalas pa ring mag-away ang dalawa, gaano ka kagaling ngayon? Bago makapagsalita si Elliot, idinagdag ni Tiago, pero sa tingin ko ay magaling pa rin ang anak ko, ang aming maliliit na matamis ay palaging pistichiyo ng aming pamilya mula pa noong bata pa siya, hindi niya kami ginalit. Napakagaling niya. Elliot, napakagaling din ng anak kong si Leila. Nakikita ko, ang iyong anak na babae ay hindi lamang magaling, ngunit maraming nalalaman. Ang galing. Balita ko, napakaganda rin ng kanyang academic performance. Sabi ni Elliot, huwag kang mainggit, kapag may anak na si Tammy, baka magaling siya. Sabi ni Tiago, bagaman mabait ang anak ko, umaasa pa rin akong magkakaroon siya ng anak. Tatay, bisperas ng bagong taon, mangyaring huwag mo akong galitin. Kumunat ang noo ni Tammy. Bakit ako nagagalit sa iyo nang manganak ka ng isang lalaki? Ngumiti si Tiago, syempre, masaya din ako. Kapag nagkaanak ka ng isang babae.
Masaya ako sa kahit anong meron ka, haha. Inalo ni Avery si Tammy sa mahinang boses, hindi mo kailangang magalit sa iyong ama, ang mga matatanda ay. Lahat ay iniisip ang mas lumang henerasyon, hindi mo mababago ang kanilang pag-iisip, at hindi kanila tratuhin ang kanilang mga ideya. Alam ko, nakakainis lang, mahinang bulong ni Tammy, hindi ba sila nagsisisi na wala silang anak, tsaka hindi naman ako kasangkapan para manganak ng bata. Avery, bakit ka tinatrato ng tatay mo bilang kasangkapan sa panganganak? Huwag mo na masyadong isipin, buntis ka ngayon, kaya kailangan mong panatilihin ang isang stable na mode. Tammy, hindi ka ba galit na binugbog ka ni Elliot ng ganito? Kung pinagtripan ako ni John ng ganito, kailangan ko na siyang balatan, kahit na hindi ito sinasadya, hindi ito gag-ana. Avery, humingi ng tawad sa akin si Elliot. Tammy, anong silbi ng apology? Ang lambot mo talaga. Matigas ang bibig mo, kung talagang nangyari sa iyo, hindi mo talaga tatanggalin ang balat, tinusok ni Avery ang kanyang mga salita. Kahapon ay pumunta siya sa bahay ng aking tiyuhin at naglalaro ng baraha buong araw. Naligo siya at nakatulog sa gabi, sinabi niya na ang paglalaro ng mga baraha ay mas nakakapagod kaysa sa pamimili sa labas. Sabi ni Tammy, hahaha, gusto mo bang mag-ayos ako ng laro para sa kanya? Oo, sasamahan ko siyang lumaban. Tatawag ako ng 2 tao para mag-away pagkatapos ng hapunan. Avery, oo, Tammy, gusto mo bang tanungin muna siya kung ayaw niya? Sinabi ko sa kanya na suntukin sila, nakikinig siya sa akin nitong mga araw, sinulya pa ni Avery si Elliot, ang pinsala sa ulo ko ay hindi maganda sa isang araw, at hindi siya mapakali sa isang araw. Tammy, naiintindihan, saka ako mag-aayos mamaya, ikaw naman, gusto mo bang makipag-away? Gusto kong bantayan ang bata, mas maingay ngayon si Robert, sabi ni Avery. Tammy, sa tingin ko ay napakahusay ni Robert, natahimik ang boses ni Tammy, at kinuha ni Robert ang maliit na teapot sa coffee table, dahil hindi niya ito mahawakan ng mahigpit, aksidenteng nahulog sa lupa ang teapot, bumantong hininga si Avery, sinabi ko na, hindi siya tumingin sa kanya ng ilang sandali, at nagsimula siyang gumawa ng gulo. Hahaha, ang mga bata ay interesado sa lahat ng bagay, kaya hindi ito nanggugulo. Sa tingin ko, ang cute. Nanguna si Tammy at naglakad sa harap ni Robert. Robert baby, dadalhin ka ni Auntie Tammy para kumuha ng lighter teapot. Masyadong mabigat ang teapot na ito. Mahilig uminom ng tsaa si Tiago at may koleksyon ng mga set ng tsaa sa bahay. Agad namang sinundan ni Robert si Tammy para hanapin ang teapot. Napabuntong hininga si Avery at sinabi sa kanyang anak na babae, nasanay na si Auntie Tammy sa kapatid mo. Leila, si Auntie Tammy kasi ang ninang natin, syempre inispoil niya tayo. Avery, well, tatawagan ka ng tatay mo mamaya, makikipaglaro si nanay sa iyo ng mga baraha. Nay, kung gusto mong maglaro ng playing cards, pwede mo rin itong laruin, pwede naming isama ng kapatid ko si Robert para maglaro, sabi ni Leila. Avery, si nanay ay hindi masyadong magaling sa paglalaro ng mga baraha. Leila, okay lang kung hindi ka marunong maglaro ng playing cards, kung ito ay isang malaking bagay, mawalan lamang ng pera, ibibigay ko lahat ng pera ko sa bagong taon, mayabang na sabi ni Leila, at mula sa kanyang maliit na bag, ilabas ang pulang sobrang binigay ni Tammy ngayon. Kabanata 1609. Sa sobrang tuwa ni Avery ay nahihilo siya. Sa tanghalian, bumalik si John mula sa kanyang pagbati sa bagong taon. Sinabi ko na may mga natatanging bisita sa aking bahay ngayon, at hindi sila nang ahas na panatilihin ako, hahaha, umupo si John sa tabi ni Tammy with an expression of how witty I am. Sabi ni Tammy, tumawag ng 2 tao para makipaglaro kay Elliot mamaya, isa ako, siya ang isa, at tatawag ako ng 2 mas makapangyarihang manlalaro. June, sigurado ka bang makakaupo ka ng matagal, o ako, halika. Tammy, kung pupunta ka, dapat sinadya mo siyang binuhusan ng tubig, hindi kita bibitawan, gusto kong manalo ng pera niya. June, Tammy, panauhin ngayon si Kuya Elliot, Tammy, si Avery at ang 3 bata ang mga bisita, at siya ay dinala ni Avery. Tinaakpan ni John ang bibig, kung magpapatuloy siya, lalo niyang mapahiya si Elliot. Pagkatapos ng tanghalian, tumawag si John ng 2 tao para makipaglaro ng baraha kay Elliot. Alam ni Elliot na laro ito ni Avery, kaya masaya siyang pumunta sa poker table. Nanood si Avery sa paglalaro ni Elliot saglit sa tabi niya, at nalaman niyang sanay siya, ngunit hindi siya masyadong pinalad, hindi siya palaging makakakuha ng magandang card. Hindi napigilan ni Avery na sabihin kay Tammy, Tammy, matutupad talaga ang wish mo, masyadong maitim ang
Mga kamay niya haha, Avery, nawala ng pera ang asawa mo, masaya ka ba? Sagot ni June, umupo siya sa tabi ni Tammy at pinanood si Tammy na naglalaro ng baraha, hanggat masaya si Tammy, hanggat kaya niyang matalo, nakangiting sabi ni Avery saka naglakad papunta sa katabi niyang sofa at umupo, nakatulog si Robert. Sinama ni Leila si Hayden para maglaro sa labas, hindi naman siya nag-alala dahil may mga kasama siyang bodyguard. Kumuha siya ng magazine sa tabi ng sofa, isa itong travel magazine, ang larawan sa pabalat ay napakaganda, na agad na naakit sa kanya. Alas 2 ng hapon, nakatulog si Avery sa sofa, maya-maya, nagising si Robert na umiiyak. Natakot si June na gisingin ni Robert si Avery para makatulog, kaya agad niyang binuhat si Robert sa itaas at dinala sa paglalaro. Buti na lang at very generous si Robert kaya naman binigyan siya ni June ng mapaglaruan at tumigil na siya sa pag-iyak. Napakabait na bata ni Robert. Dinalhan ka ni Uncle ng baby biscuits. Ang auntie Tammy mo ang bumili nito para sa iyo kagabi. Mabilis na kinuha ni June ang baby biscuits at binuksan. Nang makita ang mga biskwit ng sanggol, agad na inilapag ni Robert ang laruan sa kanyang kamay. Natawa si June habang pinagmamasdan si Robert na inabot ang cookie box at magaling na kumukuha ng biskwit para kainin. June, Robert, nasisiyahan ka na. Nag-concentrate si Robert sa pagkain ng biscuits at hindi sumagot. Robert, gusto mo ba ang iyong ama o ang iyong ina? Sinadya siyang kachat ni June at pagtawanan. Natapos na kainin ni Robert ang mga biskwit sa kanyang kamay, at sumagot sa isang malagatas na boses. Nanay. Kung gayon, gusto mo ba ang nanay o kapatid na babae? Binuksan ni Robert ang kanyang mga mata na kasing liwanag ng itim na hiyas, pagkatapos ay sumagot, ate. Kabanata 16:10. Hinampis ni June ang kama at tumawa, kung narinig ng nanay mo ang sagot mo, masasaktan siya. Hindi alam ni Robert kung ano ang sinasabi nito, kaya panay ang tingin nito sa kanya, at saka kinuha ang maliliit na biskwit para kainin. Maya-maya ay umakyat na si Avery. Ikinwento ni June kay Avery ang nangyari kanina, at nakangiting paliwanag ni Avery, hindi pa rin niya naiintindihan ang ganoong komplikadong tanong. Maiintindihan lang niya kung kakain o iinom, ganitong simple. Panipi. Nakita ko. No wonder tumingin sa akin si Robert na parang tanga noong tumatawa ako ngayon lang. Namula si June. Hahaha, wala pa siyang masyadong inner drama. Iniligpit ni Avery ang mga biskwit sa kamay ni Robert, at pagkatapos ay binuhat ang kanyang anak, bumaba tayo at maglaro. Bumaba si Avery, at agad na tumingin sa kanya si Elliot. Avery, bakit hindi ka pumunta at maglaro? Kukunin ko ang bata. Avery, nakatulog ako ng mahimbing kagabi. Siguro hindi ako nagtrabaho kamakailan, kaya medyo nakatulog ako. Ako rin. Nandito kayo ngayon, kaya hindi ako masyadong inaantok. Tiyak na kailangan kong umidlip kong. Babaguhin ko ang aking karaniwang schedule, sabi ni Tammy. Sino ang bumili ng travel magazine mo? Medyo maganda. Kinuha ni Avery ang magazine at ipinakita kay Tammy. Tammy, inutos ng nanay ko. Ang aking ina ay mahilig maglakbay. May sister group siya, at kapag busy ang tatay ko, lumalabas siya kasama ang sister group. Kinagabihan, umuwi ang pamilya ni Avery. Pinaligo ni Avery si Elliot. Naghuhugas ng maaga. Napatingin si Elliot sa oras, hindi pa 8 PM Avery, sabi mo inaantok ka sa araw, hindi ka ba inaantok ngayon? Hindi ka naaantok pagkatapos ng poker table. Saan nagpunta sina Leila at Hayden sa maghapon? Tanong ni Elliot. Avery, nagpunta ako sa malapit na wetland park para maglaro. Maraming ligaw na ibon sa parke na iyon. Marami. Silang kinuhang litrato. Napakalaki ng parke. Pumasok sila sa pangunahing pasukan, lumabas sa kabilang pinto, at lumayo. Elliot, pagkatapos ay malamang napagod sila sa paglalakad ngayon. Napagod si Leila sa paglalakad, okay naman si Hayden. Sinabi ito ni Avery, at agad na naglakad papunta kay Robert na humihila kay Leila para maglaro. Robert, gusto ka ni nanay na laruin ka. Masyadong pagod ang kapatid mo ngayon. Hiniling ko sa kanya na maligo at magpahinga. Nagkibit balikat si Leila, pinapaglaro sa akin ng kapatid ko ang mga laruan niya. Masyadong pambata ang mga laruan niya, at ayaw makipaglaro ng kapatid ko sa mga laruan niya. Avery, sige. Leila, maligo ka na. Nay, gusto kong tulungan mo akong maligo. Pagod na ako wuho. Hinawakan ni Leila ang braso ni Avery at umakto na parang spoiled na bata.
Agad namang lumapit si Elliot at binuhat si Robert. Avery, ikaw na at paliguan mo si Leila. Kukunin ko si Robert. Nais ni Robert na maglaro ng mga laruan at makipaglaro kay Elliot saglit. Pagkatapos noon ay dinala ni Avery si Leila para maligo.